Good morning, good morning. Hindi lampas na alas 12, hindi na good morning. Magandang tanghali. So ayun. Nag half day lang ako ngayon sa work dahil pupunta ako diyan sa dito sa kabilang building. Pupunta ako diyan sa Meisha. Ayun, Isya. Sa ano ba ang tawag niyan? Hindi sa dental. Para sa mata. Ayun, na. Loading day dahil gutom. Ayun, bumili ako ng onigiri. Oh my god, nagburo-buro na tong ano natin. Nagburo-buro na ito. Bumili ako ng onigiri dahil ito ang mahal na onigiri ngayon. Ayan oh. Triangle rice. Onigiri ang tawag dito sa ano. May laman na tong ulam. Kain. Buti na lang ngayon, maganda ang panahon. Ito ang binili ko. Dalawang ganito at isang sandwich. Ayan. Naka 600 din, 600 yen din tayo. Ang mahal, no? Ganyan lang, 3 piraso lang pero wala na day. Ang mahal. Ang mahal na ng bilihin talaga. Sana no. Wish ko lang mabilis tayong matapos ngayon. Ang tagal pa naman, lalo na pag first time. Marami pang yun, i-interviewin ka pa. Pero sinulatan na ni Papa kanina yung papel. Kasi humingi kami ng papel nung last time. Kasi prangka lang, matagal na ako dito sa Japan pero hindi ako nagpapapretend na magaling na akong magsulat. Wala, hindi ako magaling dyan. Pangalan ko lang, address yun. Nasusulat ko pero yung mga hindi ko nasusulat yan. Wala akong tiyaga. Pinapasulat ko kay Amang Hari. Para mamaya i-explain ko na lang kung yun, kung anong reason. Nakasulat naman dito kung anong reason mo ba't ka magpapa-check up ganon. Marami interview day. Kasulat dito pangalan mo, edad, anong year ngayon, anong year ka na tao, address, telephone number, yun. Tapos i-check mo yung mga anong nangyari sa mata mo, ganon. I-check mo lang kung makatiba siya, kung hindi ka na ba makakita, ganon. Pero ang akin naman, sa case ko naman, hindi ako makakita pag yung maliliit na mga ginagawa ko sa trabaho, yung mga buhing ba tawag dyan, basta mga materialis. Tapos hindi ko nababasa pag distansya, lalo na pag malapit na ganyan daywa na, matanda na talaga. Walang kasiksisiksing kumain dahil, no? $1:30 naman mag-umpisa yung dyan sa clinic. Bago mag 1:30 punta na tayo, magpa-park na tayo doon. Wala, marami na siguro naka-parking ba? Baka marami na naka-parking, no? Yung nakain ko na yung isa. Hello mga Inday! Welcome ulit sa ating vlog. Ngayon lang ako nakapag-vlog. Gabi na kasi alam niyo naman, galing tayo sa work at tawag nito, galing tayo sa work Friday ngayon, bukas is Saturday. Ang susunod ng Saturday is Sunday na, 'di ba? So ngayon,
Mamamalingki ako ng konti dahil may baon yung Junakis ko bukas. May laro kasi sila bukas. At mag-ubento lang. Yung kunting ano lang, para sa pambaon lang talaga. At ayun, mamamalingki muna ako ha. Diyan sa ating always na pagpamalingkihan. Ayun. So mamaya ulit ha. Magmamadali ako dahil magluluto pa ako dahil walang tagaluto sa amin dahil may practice si Amang Hari at yung mga bata para pag uwi nila may kakainin na lang. So ganito lang kabisi ang buhay natin dito sa abroad. Masaya na mahirap na malungkot, nakakapagod lahat. Inaako na namin. Inaako ko na. Oh, ganun. So ayun lang, maya ulit ha. Hi, ayan, nag-prepare na naman tayo ng mga pagkain, baon para sa ating Junakis at sa ating Jusawa. Ito na ang ating pagkain, baon nila yan. Ayan, ang ball rice at yung ulam nila. Ginawan ko sila ng ball rice, onigiri. Ayan, buhay nanay. Kailangan maagang gumising para gumawa ng baon. Ayan, ang ating papel ng mga nanay. Kailangan magsumikap para sa kinabukasan ng mga anak, no? So, ayan lang mga nanay, mga inday. Ayan ang ginagawa ko sa baon nila. Tuwing may laban sila, kasi nagbabaon sometimes, pag whole day sila nagbabaon, pero pag half day lang, yung laban nila, hindi naman nagbabaon. So, yan. Yan, ginugupit ko lang yung nori. Ayan. So, ayan na ang ating finished product. Kay Papa yan. At kay Bunso, ayun, yung ulam ni Bunso at dalawang rice bowl. Dalaw-dalawa lang sila. Ayan. Okay na, finish na. So, ayan, nandito na tayo sa bahay. Kararating ko lang galing sa Gangka. Doon sa nagpa-check up tayo ng mata. Ang dami palang proseso dahil dito. Kailangan ang daming orasyon. So, pagpasok ko, may dala na akong papel, pinil-upan ni Papa, di ba? Ngayon, explain ako bakit pinirmahan, ganyan, kasi ako foreigner, ganito, ganyan. Sabi, okay lang, walang problema, sabi ng ganun, nasa information. Dayon, ginawang Bisaya, day. Ngayon, hiningi yung healthcare, insurance, ang tawag niyan? Healthcare insurance ba yun? Ang tawag niyan? Ayun, basta yung insurance ba yun? Tawag niyan? Yun. Yung parang ID sa basta hindi ko na malaman. Basta Hokin ang tawag dito sa amin. Yun. Ngayon, kasi pag meron ka nun, ang babayaran mo is kunti lang. Let's say for example, ang price na babayaran mo is 10,000 yen. Siguro mga kalahati nun ang babayaran mo. Magbabayad ka ng 5,000 yen, mahigit or ganun yan, kalahati. At yun, nag-process na yung babae, kinuha na yung health ba yun sa atin? Ganun ba yun? Ang tawag, pranasis na niya. Sabi niya, maghintay ka lang, tawagin yung pangalan mo, umupo ka lang dyan sa waiting area. So ngayon, umupo ako, mga 10 minutes mahigit, tinawag na ako. Ayun, Tanaka, Mrs. nanto ka. Tumayo ako, pumasok ako doon sa maliit na room. Pero lang siya, walang cover. Parang may, yung hindi ka makikita lang, yung kalahating katawan mo lang, lang siya. May parang barig ang tawag. Basta. Ngayon, sabi niya, hindi ka makakita, diba? Sabi ko, sa pag malapit, pag nagtatrabaho kami, mga words na maliit na words, hindi ko makikita. So, sige, susukatan. Pinasukat ako ng, yung parang glasses siya, na iba-ibang, ilalagay sa glasses mo na salamin, na maliit siya, tapos isasaksak. Makikita mo to. Basahin mo to, ganun. Hindi ko makita yan. Basahin mo to, ito. Papalitan na naman. Kung hindi mo makikita, palitan ng palitan. So, ang tagal, mga
15 minutes yata ako doon sa table na yon. Sa may machine pa, ang dami pang pagkatapos ng glasses, doon sa machine na naman, pagkatapos ng machine, may maliit na namang machine na nilagay dito sa mata ko na kailangan tutukan ko lang daw yun. At may machine na pinasok ko yung mata ko lang ang inano ko doon. Tapos may parang siya, may parang ihipan yung mata mo. Nakailang galaw kasi ako na mata, nakailang ulit ako. So ayun, may air, yun, may air na gaganan yung mata mo, may air na papasok sa mata mo. So yun, maraming tralala, maraming orasyon. So ngayon, pagkatapos natapos ako doon sa table na yun, ilang ulit na glasses, nakikita ko, pababasahin ako ng mga, yung hiragana, nababasa ko ba yan? Sabi ko, hindi ko makikita, ganon. Sabi, mga 10 minutes lang, pinasukat yung glasses sa akin kung bagay ba, or pag masakit daw yung ulo ko, or matutumba ba daw ako, susukatan yun, isusukat yung, magsasalamin ako, tapos, babasa ako ng libro or titingin ba ako sa cellphone. Pag sa mga time na sa loob ng 10 minutes, sabi niya, pag wala naramdaman na hilo or hindi ka na parang natutumba, kasi sa pagsalamin daw, pag ang tawag niyong tsuyoy, pag malakas yung impact ng yung size ng lens sa mata mo, matutumba ka daw, malilipong ba? Sa tawag mahihilo ka daw pag yung hindi bagay sa iyo yung size ng lens ng Megane, yung glasses. Papalitan natin. Pero sa loob ng 10 minutes, awa ng Panginoon, okay lang naman, relax yung ko. Hindi ako nahihilo, wala. After nun, sabi niya, maghintay ka lang dito kasi tatawagin ka nung doktor na mismo. So, ito na naman. Tinawag na naman, ibang department na naman ako, sa ibang kwarto na naman. Yun yung final. Kasi pag final doon, ang mismong doktor na ang titingin. Ang una pa lang, nurse na muna ang mag-a-assess sa'yo. Magsusukat ng mga lens, magsusukat ng kung makikita ba mo ba to o hindi. Sila mag-a-assess sa'yo. So ngayon, ang final is yung doktor na mismo. Doon na sa pinakalas na yon. Sensatsu ang tawag. So ngayon, sabi ng nurse na, hilera, tinawag kami 5, ako ang pinakalas. Sabi, kami kasang ganon. Upo ka dito ako ang pinakalas tinawag. Pinatawag halos mga matatanda. Ako ang ako ang pinakalas, ako ang pariner pati, ganon. Ako ang pinakalas, bakit ako ang tinawag una? O, di ba? Kasi, siguro hindi ko alam, tinawag na ako ganon. Ganito na. Pasok ka dito sa isang kwarto na madilim. Ang ganda ng doon pala, ang mga machine, yung mga bibigla nilang ipapasok mo yung mukha mo doon, tapos yung mata mo, basta ang dilim, tapos shadow lang. Sabi ng doktor, ganito, can you speak English? Sabi ko, yeah. Sabi niya, okay. Sabi niya, ganun ng doktor, hapon ha. Sabi niya, did you understand? May sinabi niya na Japanese na hindi ko maintindihan, malalim. Sabi ko niya, I can't understand very muzo kasi, sabi ko, mahirap yung Japanese na yan. I can understand. Sabi niya, okay, I speak English. Sabi niya ganon. Sabi ko, okay. Sabi niya, ito ang case mo. Sabi niya, ang opposite daw, kasi pag sa distance, sabi niya, explain siya, there's distance, you can see a distance, sabi niya ganon. Parang barok na English din yung pero grabe siya kung mag-English sa kanang yung pag nag-English siya, talagang pinupursige niya para maipaliwanag sa akin. So, sabi ko, sabi niya, can you see this? Sabi niya, okay, I can see that. Sabi niya, pinaliwanag ko din na I cannot see in a near, I cannot read
a letter, sabi kong ganon. Sabi niya, tama ba yung English ko, day? Sabi niya, okay. I know your problem to your eyes. Sabi niya ganon. Oh, sige, English dong. English. Baroking English natin. Bisayang English. Sabi niya, okay. Sabi niya, can you, nilapit sa akin yung makina na yung mata ko lang. Tapos shadow yung niya. Look right, left, sabi niya, up and down. Sabi ko, sabi niya, Englishero, mga bata pa siya, day. Jun, ang lolo. Trying hard din siya. Gusto din siya makipag-communicate ng English. Pagkaalam ko. Kasi parang, sa mukha niya, kasi sa mukha niya, makita mo yung tao pag gusto makipag-communicate sa'yo. Kasi, siya, parang, marami siyang alam na English. Siyempre, doktor sa mata, day. Kaya, siya sa English, fluent siya mag-English. Pero, hindi kagaya sa ating mga Pilipino na talagang ang galing natin magsalita. Sila kasi, Japanese, yung R, wala kasi lang R. Talagang parang baluktod yung nila, yung dila pag nagsasalita ng, medyo, pero, ang liwanag ng English na, day. Super. So, natuwa lang ako doon kasi, siya, English talaga ang communicate niya sa akin. Yung nurse sa gilid na natulalaan na lang. So, sabi ko, oh my God. Sabi niya, tapos na daw ang check-up ko. Sabi niya, bibigyan daw niya ako ng letter para idalhin ko daw doon sa may ibang clinic na. Kasi dito, iba ang sa mata, iba ang paggawaan ng salamin. Sabi niya, dalhin mo to doon, any umisi daw dito sa Unizawa, kahit saang paggawaan ng salamin ko daw idadalhin yung letter galing sa kanya. Dadalhin ko lang daw doon, tapos para masukatan daw ako ng salamin, sabi niya. Okay, sabi ko, I really appreciate sabi kong ganon, ang bilis, ang bilis ng check. Sabi niya, oh, no problem. Sabi, talagang siya, talagang ganado siya sa bihira lang kasi ang magpapacheck up. Halos kasi siyempre Hapon, Japan to. Tapos puro halos mga matanda ang mga pasyente. So yun, ako din naman matanda. Trying hard lang maging bata-bata. So yun lang ang ating kwento sa ating check up sa mata. So napakaganda lang ng experience ko. Kasi may time kasi na mga ibang mga staff na mga nurses na matataray. Kahit saan naman 'di ba sa atin may mga mataray. Sabi ko, Lord, sana mababait lang kasi first time ko, dai. Sabi ko, sana mababait lang mga tawag nito, mga staff, mga nurse sa loob ng clinic. Pero okay naman, pagpasok ko, hindi naman sila mamataray. Sila dito, yung pag hindi mo alam, tuturuan ka talaga nila. Hindi ka iisnabi na, sino ka ba? Ganun, hindi. Kasi sila, yung omotenashi, yung mga Japanese sa mga okiaksan na kagaya namin, mga okiaksan, mga customer ba, yung mga kagaya namin na mga kliyente ba ang tawag dyan, ambot basta. Ang dami kong sinasabi na iba-ibang words, no? So, yun lang. At maya-maya, pagkatapos nating magkape, kasi nagkape ako lang dito. Sila papa kanina, ginawan ko na bento. Ha? Mada dayo? Yuta, mada ko na yo. Sabi niya, Yuta, sabi ng ibon namin, Yuta, mada ko na. Tapos, susunduin natin mamaya si Yuta dahil nagpa-practice. So, yun. Kaninang umaga, ang aga kong gumising kasi, yun, nagluto ako ng bento ng mga bata. May laban kasi si Yuhe. Itong vlog pala natin, kahapon, 'di ba, pumunta tayo sa, nung Wednesday, nagsotay ako, nag-half day ako sa, sa trabaho nung Wednesday. Itong vlog natin, nung Wednesday, yung pahinto-hinto tong vlog natin. Ngayon, nung Wednesday, di ba, pagkatapos natin kumain sa loob ng sasakyan, pumunta ako ng clinic.
Nung time na yon, nag-brown out day. First time ko dito sa Japan. Madalang ang brown out dito. Hindi ko alam. Kasi daw, nung pumasok na ako, 1:30 kasi ang clinic, check up sa mata. Pumunta na ako sa may clinic talaga. Naka-parking na ako. Lumabas yung nurse na, sabi ko, ma'am, pwedeng pumasok. Sabi niya, pumasok na. Sabi ko, pwede pumasok. Sabi niya, hindi, kasi brown out. Sabi ko, ha? May brown out pala dito? Sabi niya, oo, ngayon lang. Kaya pala, yung mga pulis, ang ingay-ingay, naka-sound yung nila, yung pabilisan na kasi. Sabi ko, ano nangyari dito? Ang daming pulis. Yung pala, sa traffic light kasi, syempre, pag nag-brown out, yung traffic light is ma-off talaga. Hindi gagana yung light. Ngayon, doon nakatayo mga pulis. Sabi ko, ano ba to? Bago ako pumasok sa may clinic, nakaganon pa. Tingnan, wala namang disgrasya, wala namang accident. Akala ko may banggaan. Yun pala, wala. Ano lang pala yun? Brown out. Kaya sabi ng nurse na pwede kung pumunta ka Saturday na lang. So ngayon ako pumunta Saturday kasi hindi naman ako pwedeng sunod-sunod mag-absent sa trabaho. Kasi nakakahiya sa leader, no? Busy pati kami. So ngayon ako pumunta. Yung vlog natin, paano siya? Udlot-udlot, ganun. Pasensya na kayo, ha? So yun ang ating ganap ngayon. Yun, Saturday ngayon. Yung isang araw yung vlog natin na naudlot dahil sa hindi na ako nakapag-continue dahil wala nainis ba ako nung time na yun imbis tawag nito nag-off ako sa trabaho, umuwi ako dahil lang sa clinic is nag-brown out pa yung timing ba, nakakainis lang. So yun, ito na yung resibo ng ating ipapadala niya para sa clinic. Ito na daw ipapakita natin. Ito na siya. Sabi ng nurse, ito yung dalhin mo. Ayan, Yunizawa Gangka. Ayun yung pangalan. Sabi niya, may kingin daw. Ang sabang ng kingin, yung pag na-over ka ng 3 months lang, hanggang sa loob ng, tawag niyan? Sa loob ng 3 months, kailangan pumunta ka ng, sa salamin, magpasukat ka na para masukatan daw ako, sabi niya ganon. At pag lumampas daw ako ng 3 months, wala na to, babalik na naman ako doon sa clinic na naman. Pa kami duksay naman day. Huwag naman sana, bukas pa sama ako kay Papa dahil nakalimutan kung saan yung na yun, saang kanto yun. So mamaya ulit, ha, inom muna tayo ng kape na chichang na. So ayan, magsusundo na tayo sa ating pangalawang Jonakis. At mamalingki muna tayo ng konti kasi sa ating menu mamayang gabi. Bye bye, Chi. Diyan na. Bye bye muna ako dun sa ating ibon. Uri kuste. Bye bye. Ayan. So nga pala kanina, nakuha ko na ito yung ating pina-cleaning. Ayan yung ating pina-cleaning kanina, yung floor mat. Floor mat ba ang tawag dyan? Ayan, cover natin sa ating heater, kutatsu table. Ayan, yung table natin, cover natin yan. Din ako, mahigit isang lapad din ako sa 3 piraso lang yan. Mahal, kaya at ubos ang ating kayamanan. Chares! Kayamanan, day. So, yun. Alis na tayo. Nandito na tayo. Nakapamalingkin ako ng konti. Dito tayo ngayon sa nagsundo kay Yuta. Saglit lang. Lalabas na yun. Nagugutom ako. Kunin muna natin yung inumin natin sa likod. Hello, everybody. Ayan. Ito na naman ang ating paboritong palamig. Hayaan nyo na lang. Ganyan na talaga ang buhay. Malinis to. Mabango. Nilaban natin to. So, ayan, hindi pa dumating sila amang hari. 4:30 na ng hapon. Ayan, tignan natin sa labas. Ang lamig ng sahig. Nagluto ako ng
Hindi, magluluto pa lang. O, diba? Ang lamig. Oh, grabe ang kalamigan today. Bukas daw, uulan daw ng snow. Na, iwan ko lang kung wala pang change yung tire namin ng sasakyan. Ayan, hindi pa sila dumating. Ito yung mga kapitbahay namin. Yan, ang ano lang, ang kulimlim, di ba? Oh? Yan, walang nag-i-standby. Walang mga marriages. Yan. Hindi pa tapos yung ano namin para sa snow. So, yan. Lamig-lamig. Ayan, ipapasok na itong mga halaman namin. Kasi magwi-winter na. So, yun. Hantayin lang natin si Amang Hari. Gagawin ko pala yung hinarvest namin last time na gabi. Imo ni ang tawag dito, sabaw, para sa winter. Yan ang mga teban na mga Haponis. Ayan, lalagyan lang ng, hinanda ko na kanina para mas mabilis na lang. Ayan siya, oh. Papakuloy na lang natin. May mushroom na ito. Tofu. Ayan, tofu natin. Mushroom. At ito yung gabi natin sa ilalim. At yung Japanese konnyaku. Ano yan? Gawa sa may ginagawa sila dito parang gabi daw. Pero hindi ako marunong gumawa dahil mga Hapones lang ang alam. Pakuluan na natin, lagyan natin yan ng timpla at yung lalagay natin yung ito yung baka. Yan. So maghanda. Ang gagawin ko ngayon is mag-grill ako ng isda. Mag-grill tayo ng isda is yun. Nung last time, di ba, nag-grill tayo ng isda. Ngayon, isda na naman. Pero hindi ako araw-araw nag-grill ng isda, ha. At para sa mga bata, para may gana silang kumain, binabalance ko din isda, karne, isda. Ito din naman, karne, no. Eh, ganun din. Talagang inaano ko lang yung pagkain na para hindi puro baboy. Kundi puro ano na lang, yung para balance. Kasi masama din sa katawan yung puro mantika na lang nasa loob ng katawan, no? Takpan natin ito. At para pagdating ni Amang Hari, pang gagawin natin, magprito ako o hindi. Kasi pag nagprito ako, puro na lang meat. Ayan na, dumating na sila yata. Tingnan natin. Ayan, natulog siya sa ilalim ng table. Napagod yan kasi kanina, di ba, may practice. Ayan, naluto na yung ating nabe. Yung sa gabi, ayun yung gabi. At niluto ko na din yung udong. Nilagyan ko ng sausage. At yung ating isda, i-grill natin itong isda natin pagdating na ni Amang Hari. Kasi baka malamig, iinitin na naman dito sa microwave. Hindi siya masarap. So, much better. Day, asa mo kagikan ano much better, day. Para pagdating nila, kain, init na lang. At isindihan na natin ang ating ofuro, ang ating bathtub. Kasi, ayun, malamig ngayon. Para pag gusto nilang mag-ofuro, diretso na lang sila. Ofuro, bathtub. So, ito yung ating isda. Hindi ko pa siya inon. Ito siya. Ayan. Ang i-grill natin yan mamaya-maya pagdating nila. Yung araw na to, napaka-productive ng araw ko kasi nagawa ko yung gusto kong, na matagal ko nang gustong pumunta ng pa-check up ng mata at na ano ko na yung mga gusto kong gawin, nakuha ko na pati yun sa cleaning yung cover ng ating table sa heater natin, yun nakuha ko na din yun at hatid sundo ako ng anak ko. Nakapamalengke ako ng konti lang para ngayong gabi lang na pagkain na to. At medyo napakaganda lang. Very, very, very productive yung araw natin. Kasi nagawa ko yung gusto kong gawin. Yun, matagal ko na gustong pumunta talaga ng clinic para sa mata at gusto ko na magpasalamin talaga. Ayan.
Kasi hindi kasi maganda magtrabaho pag malabo yung mata mo, hindi makita yung numbers, yung tawag na ito, yung ginagawa mo puro ka mali-mali sa mga pagsusulat pati ganun. So napaka thanks God lang talaga sa ating araw na to dahil blessings yun. At i-end ko na ang ating vlog at sana nag-enjoy kayo sa pagpanood at sana huwag kayong magsawa at comment down below kahit ano na lang i-comment nyo para maging mabango naman tayo kay YouTube o di ba? At yun, thank you for watching and God bless sa inyong lahat. See you on my next vlog. Bye mga Inday!